What's up, KAG? Imaginein mo, isang araw, nagising ka. Ang headline, nahack ang blockchain system ng government, budget ng Pilipinas. Tanong, imposible pa to? O baka mas fragile pa ito kaysa sa iniisip natin? Kung akala mo safe na ang blockchain, baka magulat ka sa video na to. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, sobrang hype ngayon ng blockchain, lalo na pagdating sa government use. Transparent daw, immutable, hindi mababago. Pero real talk, walang system na 100% safe. Ngayon, isipin mo, ginagamit ng Pilipinas ang blockchain para i-track ang bilyong piso na budget. Tanong ko sa'yo, kung ikaw ang taxpayer, kampante ka ba agad? Mahahak ba talaga ang blockchain? Ito yung part na madalas mali ang understanding ng mga tao. Hindi ganun kadali i-hack ang mismong blockchain. Bakit? Distributed siya. O maraming nodes. May consensus mechanism, cryptography, and backbone. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya pwedeng atakihin. Ito ang reality. Hindi mo kailangang i-hack ang buong blockchain. Ang kailangan mo lang i-hack, yung mga nasa paligid nito. Ano ang mga realistic attack scenarios? Una, inside job. Ito yung pinaka-underestimated. Kung may insider sa system, developer, admin, o government official, pwede nilang manipulahin ang input ng data, mag-insert ng fake transactions bago pa pumasok sa blockchain. Blockchain is only as honest as the data na pinapasok. Real talk, garbage in, garbage forever. Private key, compromise. Kung ang isang government wallet, ma-hack, game over. Sample, isang department may wallet na 10 billion. Na phishing lang ang isang employee, legit transaction pa rin yan sa blockchain. Hindi siya hack technically, pero nawala pa rin ang pera. Smart contract bugs. Kung may automation sa budget release gamit ang smart contract at may bug, ang pwedeng mangyari, maling amount ang ma-release, mali yung recipient, o tuloy-tuloy ang release kahit hindi dapat. Sample, parang ATM na nasira. Kahit sino makakakuha ng pera. 51% attack. Low chance pero posible. Kung maliit o private blockchain ang gamit ng government, pwedeng theoretically makontrol ang majority nodes. Kapag nangyari yun, pwede nilang i-rewrite ang transaction. Pwede nilang i-double spend ang funds. Hindi common, pero hindi rin imposible. So ano mangyayari kapag na-compromise? Ito yung part na dapat mong maintindihan. Kapag traditional system na hack, pwedeng i-reverse, pwedeng i-freeze, pero sa blockchain, permanent ang transaction. So kung na-transfer na ang pera, wala ka ng undo button. Ano ang impact nito sa Pilipinas? Isipin mo, budget ng infrastructure, health funds, disaster response funds. Kung mawala yan, hindi lang pera ang issue, trust ang mawawala. At once nawala ang trust sa system, mahirapan na ang gobyerno ibalik yun. Ano ang strength and weaknesses nito? Ang strength nito, transparent, pwede ma-audit, traceable ang transaction, less corruption kung tama ang implementation. Ang weakness nito, human error, yan ang may pinakamalaking risk. Key management issues, overconfidence sa unhackable na narrative. Dapat ba talaga gamitin? Ito yung honest opinion ko. Hindi ko siya fully nire-recommend, pero hindi ko rin siya dinidismiss. Ang problema kasi, hindi technology ang weak point. Tao, sistema, implementation. Kung bulok ang proseso, kahit blockchain pa yan, bulok pa rin ang outcome. Para sa mga newbie, para mas malinaw, ang blockchain ay parang notebook na hindi pwedeng burahin. Pero, kung mali ang sinulat mo sa umpisa, mali na yan forever. Sa point na to, ito ang tanong ko. Mas safe ba talaga to kaysa sa traditional system? Ang sagot, depende sa implementation. At dito pumapasok ang pinakadelikado, false sense of security. Kung may marinig kang, blockchain na yan, imposible na ma-hack. Red flag na agad yan. Walang ganun. Ang tamang mindset, mas secure pero hindi invincible. So ngayon, tanong ko sa'yo, kung ikaw ang nasa gobyerno, ilalagay mo ba ang buong budget sa blockchain? O masyado pang maaga?
Comment mo sa baba. Gusto ko marinig ang honest take mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng real talk na walang hype, alam mo na, game on! Ngayon nagrally parang ex na biglang nag-glow up lang.